Salamat. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Oh. If Yan po ang reaksyon ni Pangulong Marcos Jr. dito nga po sa kanyang natuklasan na mga flood control project na mga walang project at mayroong flood pero walang kumontrol. At ito pa ang matindi mga kababayan, ito po ay mga ghost projects, no? Mabuti pa nga yung ginost ka ng ex mo. Sapagkat yung ex mo, nakita mo pa, natagpuan mo pa doon sa karibal mo. Ngunit itong bilyon-bilyon na halaga ng flood control projects ni Marcos Jr. ay mukhang mailap. Mailap pa po sa mga, anong tawag doon sa waray kasi, ilahas, yung mga wild animals, no? Hindi yung wild yung nagwa-wild. Ibig sabihin ng wild yung nandoon sa mga bundok. Yung mga manok, yun, wild chicken ang tawag doon, di ba? Pero ito pong mga ghost projects or flood controls, natanggap na po nila, nawala na po ang pera, nakuha na po nila ang bilyon-bilyon na pera. Ngunit kahit isang kapirasong gakiking na bakal, wala pong nakatayo dyan. Or gapuwing man lang na buhangin sa puwing ng mata mo, wala pong nakita dito po sa mga flood or ghost flood control projects nitong BBM administration. Na disinsanay, ito yung kanyang gustong ipagmalaki at naipagmalaki niya ito noong nakaraang SUNA noong 2024. Ngunit nagkasuna na muli siya at pinalakpakan siya nitong mga congressman at sinabi nga, mahiya naman kayo. Kaya lang wala pong nahiya mga kababayan eh. Instead na mahiya, nagpalakpakan pa po itong mga buhaya kasi nga po, naglanguyan po sila doon sa baha. Di ba? Dinadaan lang po natin to sa tawa pero nakakainis, nakakagigil po, no? Sabagkat sa kabilang banda, itong si Vice President Inday Sara Duterte, kung kanila pong banatan patungkol po dito, no, sa kakapiranggot na intelligence confidential fund na disinsanay, hindi ito dapat alamin. Dahil bawal, dahil delikado sa atin pong mga intel ng gobyerno para dito sa kalaban na ating pamahalaan. Ngunit gustong alamin ito mga congressman na ito. Yung pala, sila pala itong may mga katakot-takot, bilyon-bilyon. Baka nga hindi ito bilyon lang mga kababayan. Abutin pa po ito ng trilyon-trilyon. Hindi po pala ito ang atin dapat pag-usapan mga kababayan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay good news. Ito pong si Tatay Digong ay bago pa dumating itong September po mga kababayan ay ang kanyang official nahaharap po siya dito sa hearing, official na pagdinig nitong kanyang kaso ng sinasabi di umano yung extrajudicial killing, no? At base nga ito sa kanyang programa para po ipagtanggol ang ating mga kababayan laban po sa mga sindikato ng mga durugasta, mga kababayan. Ngunit, ito pa may good news po tayo, magmula po dyan sa dahig, mismong si Pangalawang Pangulo, Inday Sara, ang maghatid po sa atin ng kanyang good news at kanyang kapatid na si Ms. Katie Duterte. Napakalaking good news po dito mga kababayan, sapagkat maaari na pong ma-release si Tatay Digong bago pa man ang September na official hearing nitong kanyang kaso. Paano po mangyayari yun mga kababayan? Siyempre tutukan po natin dito po sa ating channel. Huwag po kayong aalis. Patapusin niyo po ang videong ito.
Plus, mayroon pa po tayong good news mga kababayan sapagkat nakarating na po kay Tatay Digong itong si Vice Panot. Si Vice Caballo, mga kababayan. Nako, narinig na po or alam na po ni Tatay Digong kung ano po ang pinaggagawa nito pong si Vice Bayot, mga kababayan. Si Vice Panot, ha? Kaya alamin din po natin dito kung ano po ang sinabi ni Tatay Digong dyan po kay Kabayo. Dito lang po yan sa ating channel na talaga naman masugid na taga-subaybay, masugid na supporter ng mga Duterte at syempre, ang ating pinapairal po dito ay ang prinsipyo na kailanman ay hindi bayaran at hindi mababayaran, walang katumbas na salapi. Kailangan po natin ito mga kababayan sapagkat wala na pong mga mainstream media na nagbabalita ng mga totoong balita sapagkat ang balita po na kanilang binabalita ay aayon lang po sa kanilang mga amo. Sino na ba ngayon yung amo ng mga malalaking ngayon? Saan ba sila nakakonekta? Di ba konektado na rin sila sa mga tambalos-los dyan? Oo. Basta, bahala na kayo. Di ba? Si ako po yun. Dinadaan lang po natin sa tawa pero sa totoo lang, ayon nga sa Bisaya, kumoy-kumodya lang jud pero apanda lang tinuod mga kababayan. Sapagkat napakaseryoso po ng usapin natin ngayon, no? Pero ang sa kabila ng seryosong ito ay napaka-good news po ng ating ihahatid sa inyo. Mga kababayan, bago po natin tunguhin ang detalye ng ating video ito, ay nakikisuyo po ako sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Paki-subscribe nyo po ang VMR. Ayan po, 259,914 subscribers. Baka naman, paabutin po natin ng 260,000 subscribers at tuloy-tuloy pa po tayo mag-subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. At kung hindi ka pa naka-join button, gusto mo mong pag-join, andyan po ang join button sa baba. Paki-like na rin at paki-share ang video ito. Maraming salamat kabayan, malaking tulong na po yan sa aming mga content creator at mga DDS supporters. Tuloy na po tayo mga kababayan sa video. Pasadahan lang po muna natin ng tuloy-tuloy reaction itong kay BBM bago po natin tunguhin ang good news mga kababayan. Ang sagot ni Tatay Digong dito kay Vice Ganda at ang kanyang sinabi kung anong kanyang sinabi dito at bakit may good news sa kanya from the Hague mismo mga kababayan. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan at sa Tama ka dyan. Kagalang-galang, mahal na Pangulo. Tama talaga yan. Ang problema, anong ang aksyon mo? Ano ang ginagawa mo? Andyan ka lang ba para mangamot ulo? Ano gagawin natin? Hindi obra yun. May nakita ka na. Ha? Ikaw na mismo, anong tawag doon mga kaubayan? Yung talagang ikaw na mismo ang nakakita? Comment nyo nga dyan sa kasi di ba, halimbawa, pag ang nagsasalita na mismo ay yung pinanggagalingan ng balita or ng issue, ang tawag yata doon ay came from the horse's mouth, di ba? Parang ano rin pala ito mga kababayan. Mas angkop siguro yung came from the horse's mouth kay Vice Caballo, ano? Kay Vice Ganda siguro mga kababayan, ano? Doon sa kanya yung angkop ang katawagan na came from the horse's mouth. Alright, tuloy natin si BBM. mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang... Ngayon, ano ang gagawin mo? Bilang Pangulo, nakita mo na bilyon-bilyon ang pinakawalan yung pera dito. Saan napunta? Wala kang nakita dyan. Ayon sa report na natanggap mo, di ba? Okay na yan, tapos na yan, completed na yan. Kaya nga sabi mo na yan sa SUNA mo nung nakarang taon eh. Wala kang action, hindi ka magagalit. Pag ganun-ganun ka lang, ganun lang. Hindi yun nakukuha sa ganyan-ganyan. Mahal na Pangulong Marcos.
Mahal mga kababayan. Mahal naman talaga natin ito eh. Sa totoo lang hindi ko man 'to binoto pero mula ng umpisa pa lang nang naupo ito mga kababayan, nung 2022, mahal na mahal ito ng taong bayan. Ang unang nagmahal dito mga kababayan, alam niyo kung ano? Lapit kayo, bubulong ko sa inyo ng konti. Lapit kayo rito. Alam niyo kung ano? Sibuyas. Yun ang unang nagmahal sa kanya. Gintong-gintong pagmamahal. Ganon kamahal ang presyo ng sibuyas nung panahon niya. Correct, tama. I-comment nyo kung mali ako dyan. Ibig sabihin dito, mahal na mahal ng taong bayan si BBM dahil napakamamahal ng mga bilihin mula nang siya ay naupo bilang Pangulo. Correct, tama. Sige nga, comment nyo kung correct, tama tayo dyan. Nakakapinsala ba sa mga local residences? May ganun siya pa. Parang sana kung ganun na lang eh. Wala ka namang ginagawa, hanggang ganyan ka lang. Anak ng teteng, ano? Sige, salamat. Ayun na, umalis na, nagpa-photo ops lang, nagpa-interview. Sige, salamat. Iba kapag, naku, kung si Tatay Digong ito, siguro sinabi na kagad, sino-sino dito yung mga opisyalis dito? Ipatawag ka agad yan. Suspindihin ka agad yan. Tanggalin ka agad yan. Di ba ganun dapat? Yun ang gusto namin makita sa taong bayan. Ikaw ngayon na nanonood dito, kabayan. Gusto mo rin bang ganun dapat si BBM? Siya na mismong nakasaksi. Nakita niya na mismo. At ito'y isa sa mga kanyang pinagmalaki. Biruin mo, 200 meters lang mahigit yan. Bilyon-bilyon ang halagang pinondo dyan. Tapos wala ka man lang nakita kahit isang bakal o kahit isang sandakot man lang na buhangin at semento. Tapos ngayon yan lang ang reaksyon mo. Sige, salamat. Hindi ka man lang mag-call dyan na, sino-sino mga nakadestino dito sa mga panahon na yan na ipinatayo yung project na yan, na ghost project. Sino? On the spot pa lang kaagad. Automatic, ipakita mo sa taong bayan, imbestigahan mo na kaagad ito. Ganon dapat. Lalo na tuloy gusto ko na tuloy lalong maniwala na sinabi ni BP Inday, itong Pangulo natin hindi marunong magpangulo. Di ba mga kababayan? Ay nako, BBM naman punta na tayo doon sa good news na lang tayo. Nakakainis mga kababayan eh. VP Sara patungong Paris, France kung saan mainit siyang tinanggap ng mga taga-suporta. Nagkomento rin siya sa ilang issue na kinakaharap ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Sinalubong si BP Sara ng nasa 1,000 Duterte supporter sa Paris. Muling nagpasalamat ang busy sa walang patid na pagmamahal kay FPRRD at sa kanilang pamilya. Ang ilan sa kanila lumibang pa sa trabaho para makita ang BP. Yun nga po, biglaan. Ako po yung nag-i-impake ng aking mga gamit. Hindi na ako nag-impake ng gamit namin. Hindi na ako nag-part-time sa taas. Pinagalitan ako ng amo ko. Ayon kay BP Sara, biglaan ang kanyang biyahe. Ibinalita rin niya na bumuti na ang kalusugan ng dating Pangulo. Mas okay siya ngayon. Sa tingin ko, maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang perspective o parang second opinion sa mga doktor. Yun mga kababayan, palakpakan natin. Mismo kay Vice President Sara Duterte, ang good news, isa po ito sa good news, mas okay daw po itong si Pangulong Duterte ngayon. Alam nyo, bilang isang Duterte supporters, isa rin po ako sa nag-aalala sa kalusugan ni Tatay Digong. Tandaan po natin mga kababayan, no? Nung mga panahon nung sumasama siya sa mga rally-rally, nakikita po natin nakakatabi natin, nakakaharap natin, nai-interview natin. Ramdam, bilang isa kang anak na nagmamahal sa iyong ama o iyong magulang, alam mo yun, ikaw, sasabihin mo na sa iyong tatay, pahinga ka na lang, sa bahay ka na lang. Pwede ka naman ganito, ganon. Pero hindi ganon yung Tatay Digong natin, mga kababayan. No? Despite na talagang hirap na siya maglakad, ngunit ang kanyang isip, ngunit ang kanyang utak napakatalim mga kababayan. Kaya ito po talaga ang isa sa mga
kanyang lakas, no? At ang pinaguhugutan niya ng lakas, syempre, tayong taong bayan. Kung kaya't ramdam po natin, kahit saan magpunta itong si VP Inday at ang mga Duterte, dinudumog po talaga mga kababayan. Ngayon, ang ganda po nitong good news ni Vice President Sara Duterte patungkol kay Tatay Digong. Dahil nga po si Tatay Digong, ayan, medyo mas okay-okay na, bumote. Dahil nga po nagkaroon ng second opinion daw po yung mga doktor dyan. Salamat naman, salamat sa Diyos at mayroong mayroong pang ganyan na bumubuti ang pakiramdam or pangangatawan ni Tatay Digong. Tuloy natin si Vice President mga kababayan. Nagkaroon ng doktor dito sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. So on that note, truly nagpapasalamat kami sa detention unit dahil nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Nagkomento rin ang bisi sa ilang isyu sa Pilipinas. Una, sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles laban sa kanya. Kahit ako man, gusto ko ituloy yung trial kasi sabi ko nga, diyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung mga katanungan nila at yung mga atake nila diyan na forum na yan sa trial. Pero kailangan natin respetuhin yung mandato ng Supreme Court. Dapat rin daw na mag-move on na sa comedy skit ni Vice Ganda na nagpasaring sa dating Pangulo. Ayan mga kababayan, ayan si Vice Ganda na, no? Pero bago natin puntahan si Vice Ganda, liwanagin po muna natin si Vice President Sara Duterte, 'di ba, yung itong inihain nilang impeachment na archive na nga ng Senado. Bagamat ganun, bilang isang abogado at gusto niya po talagang patunayan sa lahat na wala po siyang ginagawang anomalya dahil ang impeachment court, ito po ay isa sa proper forum para masagot po niya lahat, no? Marami kasi ang mga alimuom nito pong mga kaibayo ni Vice President Sara Duterte. Alam naman po ng lahat na talagang political lang po ito. Hindi po sila interesado sa posisyon ni Vice President Sara Duterte ngayon. At hindi rin po talaga sila ganun ka-interesado dito po sa kakarampot, no? Alam po nila yan dahil secret po yan confidential po yan. So hindi po yan ang talagang interest nila. Ang interest po talaga nitong mga nagpapa-impeach dito kay Vice President Sara Duterte, nagsama nga itong dilaw at saka itong pula, nagsanib nga po sila mga kababayan, sapagkat alam po nila matutulad o mahihigpit o lalo pang mas lalakas ang mga Duterte na hindi po nakapirma ang mga dilawan ng mga panahon ngayon. Kung kaya't nakikipagsabuatan po itong dilawan dito sa pulahan ngayon mga kababayan. It so happened na puro-parehas po ang mga ugali, puro-parehas po talaga ang kulay ng mga yan. Ano ibig sabihin ng kulay? Yung kulay green. Anong kulay green? Yung hilaw na mangga. Manggagamit po itong mga hinay. Kasintabi sa words mga kababayan. Pero yun pong realidad, no? So ngayon, bagamat gano'n, archive na, gusto talaga ni VP Inday Sara na harapin ito sa proper forum, which is yung impeachment. Kaya lang, hindi po pwedeng baliwalain ang Korte Suprema. Yun po yung mga matinong pag-iisip. Yun po yung matino. Sabihin ninyo, sino pa bang dapat igalang natin? Di ba Korte Suprema? Abogado, senador, congressman, kahit sino pa, kahit presidente pa, dapat rumespeto kayo sa Korte Suprema. Korte Suprema ang pinakamataas sa lahat na magpapatupad or yung magpapaliwanag, mag-i-interpret ng ating mga batas. Okay? Dito na tayo mga kababayan. Ano ba ang sinabi, ano ang sagot ni Tatay Digong dito kay Vice Ganda, mga kababayan? Dapat rin daw na mag-move on na Dapat din pala mag-move on na mga kababayan. Ayan, sa comedy skit ni Vice Ganda na nagpasaring sa dating Pangulo. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa kanya. Kasi sanay siya dyan politiko siya Kahit man ako, merong nagganyan sa akin, wala lang yan sa akin Suportado rin niya ang mungkahing mandatory drug test sa mga pinuno ng pamahalaan. Ayan mga kababayan, ang sagot po ni Tatay Digong.
sigurado si BP Inday, baliwala lang kay Tatay Digong yon. Ang swerte mo naman, Vice Ganda, ano ho? Oh, maswerte mo naman dahil sa okay lang. Alam ni BP Inday yan, kahit si BP Inday, babaliwalain kasi nga politiko sila. Kaya lang, maswerte ka dito po sa aming mga politiko na hinahangaan dahil hindi po sila pikon na katulad ng mga hinahangaan nyo na kaso dito, kaso doon. No? Ang problema mo lang, Vice Bayot, dahil kaming mga supporter ang makakalaban mo. Dahil ikaw, no, huwag kang magpa-victim effect na sasabihin, sobra naman, ganito, ganon. Ha? Sumausaw ka dyan at isa ka rin public figure, wala kang karapatan na magreklamo kung mayroon man mga kababayan natin na umatake rin ng paggano rin sa'yo. Ang tawag nun, pang-iinsulto or pang ano rin sa'yo, panglalait din. Kasi ikaw, kalait-lait ka rin naman, di ba? Hindi naman tayo dito sa gusto lang makapanglait. Pero ganito pa yun eh. Ikaw ang nanguna, so take the consequences. Harapin mo ito ang taong bayan. At mamaya mga kababayan, pagkatapos nito, mayroong mga kababayan at bumanat po dito kay Vice Ganda. Panoorin din natin to. Tuloy muna natin to si Vice President Sara Duterte. Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi. Tuloy din aniya ang paghahanda sa confirmation hearing ng mga kaso ni FPRRD sa ICC sa susunod na buwan. Ayan mga kababayan ha. Tawag dito, yung si BBM ngayon, naku po mga kababayan, ay naka si BP Sara, nag-aantay lang, no? Nag-aantay lang na magpa hair follicle drug test itong si BBM. At matindi mga kababayan, mayroon po tayong nabalitaan na ito daw pong si Senadora Amy Marcos ay nagka-drug test na po, mga kababayan. Nako. Si Ading, nanganganib na si Ading, susunod na, magpatulis magpa-hair follicle drug test. Ay! Doon yun sa Brigada Aguila, Birada Aguila, ng aming aming kahapon tungkol dyan sa patuli. Magbibigay daw ng komprehensibong update si BP Sara tungkol dito sa susunod na mga araw. Sa darating na September 23, 2025, gaganapin ang kumpirmasyon ng pagdinig ng mga kaso ni FPRRD sa ICC at umaasa pa rin ang kanyang mga taga-suporta na siya ay mapapawalang sala at agad makabalik sa Pilipinas. Para sa agenda, Dick Villanueva. Ayan mga kababayan, umaasa po si Vice President Inday Sara Duterte at mga taga-suporta ni Tatay Digong, kasama na tayo dyan, no? Na mapapauwi or mapaparelease na at mapapawalang sala eventually ito pong ating mahal na Tatay Digong. Ayan mga kababayan. May latest po kasi tayong info, no? Na ito pong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan, ay teka lang Senator Amy Marcos, kanyang buong opisina nagpa-drug test na. Ayan mga kababayan, kaya Adeng, sunod ka na, Deng. I'm getting very Deng, yung bato. Deng, ang bato. Tapon mo na, Deng, ang bato, Deng. Yung bato ba? Yung bato. Tapon mo dyan, Deng, sa may Deng. Wag mong lunukin, Deng. Wag mo rin durugin, Deng, yung bato, Deng. Mas lalo naman, Deng, wag mong singhutin. Si Super Mangga si Super Ate. Nauna na din. Nagpa-hair follicle drug test na din. Kaya ikaw naman din,
yung mag-ano ka na rin ding. Total inaantay ka na rin ni Vice President Sara Duterte. Ipinangunahan ka na ni Manang mo ding. Naintindihan mo ding ang Ilocano ding? Marunong ka naman yata mag-Ilocano ding. Mag-Ilocano ako dito ding. Ading kong BBM. Nauna ano ba yung nauna sa Ilocano? Akauna kami. Akauna kami. Pangasinan yun eh. Imuna kami. Imuna. Ano ba yung nakauna? Basta, yun na yun. Nalpasan, yan. Nalpas ko rin nga nagpa-hair follicle drug test ading. Sigamot to, sumublat ka mo itong nagpa-hair follicle drug test ading ko. Kasjay mo. Ngayon, di ba waray din ang lahi ni Marcos Jr. Sige, waray. Marunong din yata si Amy magwaray, no? Bugto, buotan nga bugto ako na ako na minayoyo nga bugto. BBM na human nagadakdi nga nagpa-hair follicle drug test, ikaw nagad-intoy. Ikaw nagad-idoy ang magsunod nga magpa-drug test kaliwat kay syempre kaarayod man sa mga Pilipino nga nagsasiring ba nga magpa-hair follicle drug test, nakita ba? Kay may naman mga panukalaan, mga akon mga kaurupod nga mga senador. Kay para waray na ba iton nga mga ribong paniradida nga sisirang-sirang. Ay kinahanglan gud nga pagpa-hair follicle drug test kay pinagdududahan kita didi. In short, in Tagalog mga kababayan, ito na siguro magte-trigger para itong si Marcos Jr. ay magpa-hair follicle drug test. Nauna na po ang kanyang ate. At baka makiusap na sa kanyang si ate niya, 'di ba? Na ading, itapon mo na yung bato, huwag mong lunukin. Or wag mong durugin at singhutin. Masama yun. Mabutilawan ka. Kasi di ba yung bato pag nadurog, baka mapuwing ka yung mata mo. Kaya tapon mo na yan, ding. Joke lang yan mga kaubayan ha. Okay. Diretso na muna natin to. Alam nyo po, tungkol kanina sa good news, di ba nasabi na rin na umaasa ito pong ang kampo ni Vice President Sara Duterte pagdating po nitong trial sa September ay mapapawalang sala po itong si Tatay Digong. Mayroon po tayong latest dito mga kababayan. Ito po akin lang pong babasahin ang pinaka-latest natin dito dahil maganda po ito mga kababayan. Isa po itong good news, no? Nasaan na ba 'yon? Nasaan na? Teka lang guys ha. Wait lang. Saan na ba 'yon? Teka lang, bakit parang wait lang guys ha. So, yun, nagpa-hair follicle drug test na si Senator Aimee. Ayan. Base po sa balita, diyan po sa manggagaling po sa dahig mga kababayan, ito daw pong abogado ni Tatay Digong ay muli po mga kababayan umapila sa ICC para ma-interim release si Tatay Digong bago pa sumapit ang September sa kanyang official pagdinig or hearing nitong kanyang kaso. So malamang sa malamang mga kababayan, dahil nga sa nagkakaroon na po ngayon ng linaw, nakikita na po siguro baka mag-grant po ito mga kababayan ang kahilingan ng magaling na abogado, malamang makikita po natin si Tatay Digong. Ayan ito. Pansamantalang paglaya, ayan mga kababayan. So bago pa man dumating ang September na official na pag-hearing sa kanyang kaso, ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humuling sa International Criminal Court ICC ng interim release nitong Martes, August 19. Yun mga kababayan. So anong petsa ngayon? 21? Nung nakarang 2 araw po, ito po ang good news mga kababayan sapagkat maaari po si Tatay Digong mag-grant na ng interim release. Base po doon sa mga nauna na mga kababayan, kasi nagkaroon po ng mga request, nagkaroon po ng mga kahilingan ito pong defense team ni Tatay Digong nung nauna at dinifer nga po nila kasi
mayroon pa pong mga kailangan pang isumite. At this time, no, malamang mag-grant na po ito. Kaya mga kababayan, wish po natin at palakpakan na po natin ito pong aksyon na ginawa ng magaling na abogado ni Tatay Digong. Bakit na nandyan si Ading? Teka, huwag ka dyan, Ding. Layas ka dyan, Ding. Ito na lang. Yan na lang, Ding, yung gusto ninyo. May napapansin ba ka dito sa 3 litrato na ito, mga kababayan? May napapansin ba kayo? Ano ang inyong napansin dito? Okay, kung hindi nyo napansin kaagad, ito ang aking unang napansin kaagad. Tingnan nyo yung mga apelyido nila, Tingnan nyo. Sino yan, mga kababayan? Yung nasa una, sino? Basahin mo. Hindi mo mabasa? Ako babasa niyan, Saldi mo. Sabi naman ng isa, Christopher Quito mo. Farida Diday mo. Mali, hindi ka marunong magbasa, BMR. Ay, teka lang, sandali. Alam ko naman Bakit? Saldi ko ba yan? Hindi ko naman yan pag-aari si Saldi. So, saldi mo. Ay, ayaw mo rin. Hindi mo rin gusto. Si Saldi niya na lang. Basahin na lang natin. Ulit. Saldi niya, Christopher Quito niya, Farida Diday niya. Tumpa ka na. Comment nyo nga dyan sa comment section, mga kababayan, kung sang-ayon kayo sa pagbasa ko sa kanyang pangalan. Hindi. Ginagawa lang po natin dito parang pang-good vibes, Pero sa totoo lang, ayan po ang ating napansin. Biyuin nyo, teka lang. Di ba congressman yan, si Saldico? Itong Christopher ko na to, ano ba siya? High-tone Construction and Development Corporation. Farida Diday ko. He is, ano yan? Tapos, Elizalde ko, Sunwest. Ano itong mga ito? Ano ang pagkakasimilarity nito? Si Saldi ko, saldi niya, congressman. Si Christopher niya, construction contractor. Si Farida niya, construction contractor din. Bakit ganyan, mga kababayan? Bakit ganyan? Magkaano-ano itong mga ito? Anong nangyari? Anong nangyari? Tapos ngayon si BBM, kamot na lang. Kapot na lang, wala na siyang magawa, hindi niya malang masabi kung anong gagawin niya dyan, di ba? Makatakot-takot na po ang nagawang pagdinig dito sa Senado, mga kababayan, di ba? Ito pa, panoorin natin to. Ito hindi pala, no? Napadalas naman dugtong lang natin yan dyan, mga kababayan, dahil nga po sa mga nangyayari ngayon. Pero ito pa po yung isang latest kay Tatay Digong, Okay, ito na po ang pinakaabangan natin, ang ulat tungkol kay Tatay. Unang question po is, kasama niyo ba ho si VP sa Galaw today? Yes, I was with VP today. Actually, it was a very cheerful and lively visit today because syempre, nakitaan sa mong papa, yung mga girls. Actually, as we entered the room, nandun na siya. She was early today, maybe because alam niyang kami dalawa yung bibisita. So, he was early today and nakatalikod siya. So, pagpasok namin, nakatalikod na. I shouted, Dada Rudy! Tapos, paglingon niya, ayun, nakasmile. And then, syempre, nagbeso kami, nagmano, naghug. And then, sabi niya, my little girls. So, yun yung tawag niya sa amin ng sister ko, si VP Sara. Little girls niya daw. So, today, medyo mahaba yung kwentuhan. And he was, ayun, bumalik yung pagka-humorous niya nung kaming dalawa yung nandun. And he was even,
joking around kasi may microphone dun, tinatabunan niya, tapos ganyan na naman. And kinakausap niya yung whoever's monitoring it. So yeah, it was a very parang cheerful visit today. He was instructing my sister and I kung ano yung mga bilin niya sa amin, and he had messages for the family, of course. And ayun, binalita ng sister ko na all of you are here today to, of course, again, show your unwavering support to him. And ayun, of course, nagpapasalamat si DRRD to each and every one of you. Also, I want to relate to you my sister's VP Sara's message for you. Ito yung tinext. Ayan mga kababayan, no? Ayon dito kay Miss Kitty Duterte, ay bumalik na po ang pagka-humorous ni Tatay Digong, nagjo-joke na siya. Ibig sabihin, tumpak po yung sinasabi ni VP Inday, no, na maganda na po ang dating ng kalusugan ni Tatay Digong ngayon, no? So good news na good news po ito. At ang isa pa pong good news ay hindi po siya apektado dito sa mga banat ni Vice Caballo, mga kababayan. Yung isang good news talaga dito ay baka malamang itong bago sumapit, ano na ngayon, 21, ano? Bago sumapit ang September, doon sa kanyang official, or halimbawa September, mayroon nag-grant na interim release kay Tatay Digong. Kaya ngayon pa lang, no, wish luck na tayo. Wish good luck na tayo kay Tatay Digong, at sana nga, no, makabalik muna sa Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kayo ba mga kababayan, nami-miss nyo na ba si Tatay Digong? Ganun nyo na ba siya kamiss? Gusto nyo rin ba makabalik na si Tatay Digong dito? I-comment nyo rin dyan sa baba mga kababayan, ha, kung nakarating na kayo dito sa dulong, sa malapit na dito sa bindang dulo ng video na ito, ha. Comment nyo dyan. Samantala mga kababayan, eto, dahil si Tatay Digong okay lang sa kanya at kay VP Inday Sara, itong ginawang pambabastos, pangungutya nitong si Vice Caballo, mayroon pong kalahi ni Vice Caballo, mga kababayan, na nag-react po sa kanya dito. Panoorin po natin ito dahil isa po itong matindi rin pong magsalita, mga kababayan. Ito po siya. Matindi po ito, mga kababayan. Wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam paano itsura niya. Mukha lang siyang wig na may make-up. Mukha lang daw siyang wig na may make-up. Bakit nga ba nasabi ito ni Baby Gandang Hari na mukha lang siyang wig na may make-up? Ang sakit no, no? Alam niyo mga kababayan, pag narinig po ito ni Vice Ganda, kaya nga dapat i-share niyo po ito mga kababayan para makita ni Vice Ganda ito na mayroon pong bumibira sa kanyang ito. Kasi ito, nare-real talk siya nito no? Dahil totoo naman naka-wig lang yan Tanggalan niya yung kanyang wig, no? Baka naman, tanggalin mo para magkaalaman kung ano ba talaga itsura mo. Alam niyo, yung parang, yung mukhang tinubuan ng wig. Diyos! Aba! Yung mukha daw na tinubuan ng wig. Di ba? Mukha siyang wig na may make-up. Ay, nako, ito si Vice Ganda. Sabi ko nga, wag niyo ako umpisahan. I mean, nako. Yan ang pinakamalalang hater. Diba? Now that you're being hated, those of your own medicine, good for you. I-hate niyo pa siya. That's all I wanna say. Good for you. You deserve that. Mukha kasi siyang well, mukha pa rin ba siyang kabayo? Parang hindi na siya mukhang taong ngayon kasi parang puro botox na lang. Diba? Hindi ko na nga rin alam ang mukha niya kasi tanggalin niya yung wig niya bago ako magbigay ng opinion kung anong itsura niya. Tanggalin niya muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam kung anong itsura niya. Mukha lang siyang wig na may makeup. Alam niyo, yung parang, yung mukhang tinubuan ng wig. Diyos! Aba! Sabi ko nga, wag niyo ako umpisahan. I mean, nako. Yan ang pinakamalalang hater.
Guys, Bayot, anong masasabi mo rito kay Bibi Gandang Hari? Ito talaga ang napakaganda, no? Ito talaga, dati hinahangaan ko ito nung hindi pa ito talaga naglaladlad, ano? Hindi pa niya pinapakawalan ang mundo ng Encantadia. Hinangaan ko ito noon, gwapong-gwapo ito noon, talaga mga macho ito, magandang katawan, di ba? Ay, talagang si Vice Ganda kasi nung araw mga kababayan, dito lang 'yan, malapit lang din 'yan sa amin sa Manugit. Oh, kalakad-lakad lang din. Isa lang din ang kinakainan namin 'yan noon yung Marlets. Sino rito yung mga taga-Tondo, taga-Manugit? Diyan, kumakain kami diyan sa Marlets noon. Yan ang kauna-unahan na natikman ko masarap na pares, no? Napatalastas ko tuloy yung Marlets. Mayroon pa bang Marlets? Sa Tambunting, taga Tambunting kasi yan si Vice Ganda. Nako, parang tukog yan mga kabayan. Alam mo din tukog. Ngayon, yung balik sa'yo, Vice Ganda. Sila Tatay Digong, BP Sara, baliwala yan. Politiko yung mga yan At saka palabiro din si Tatay Digong. Kung nandito lang yan, hindi ka opera doon. No, hindi ka opera doon. Kasi ikaw, ano nangahamak ng iinsulto ka ng tao. Pero sa Tatay Digong, kayang-kaya mag-joke ng hindi gano'n, no? Yung bangag-bangag nga, hindi nyo masagot Sagot sila, fentanyl, Yung kanilang mga bangag na mga vloggers, sasagot, fentanyl yan, pugok! So, ibig sabihin, okay, sige, tanggapin namin, fentanyl. Ano bang fentanyl? Di ba, prescribed by doctor naman yun? Di ba, legal naman yun? Pinapayagan naman, basta nakaprescribe lang ng doktor, may resita? Tama, hindi? Yung bangag, yung shab-shab, pulveron, may resita ba yan? Sa inyo siguro may resita. Di ba mga kababayan? Ay nako, eto pa. Kung mas marami kang kapintasan. Napanood ko rin yun At sinabi nga po ni Senator Marcoleta yung napakawalang hiya ng taong yun. Ito po yan. Yun ang sinabi niya talaga, seryoso. Malamya, malumanay, pero punong-puno po talaga ng galit. Alam mo na nandoon yung emosyon. Tsaka alam mo yung parang naguguluhan siya, bakit napasama ako dyan? Alam mo yung gano'n, bakit napasama ko siya sa show mo? Kaya nga sabi niya, hindi ka ba po pwedeng magpatawa ng ating mga kababayan nang hindi ka nang aalipusta ng kapwa mo? Ayun. Bakit kailangan na alipustahin mo pa ang kapwa mo para ka lang makapagpatawa? Hindi tama yun. Mintas, lalo na kung mas marami kang kapintasan. Napanood ko rin yun At sinabi nga po ni Senator ng real talk doon, Vice Caballo. Hindi ka dapat namimintas kung lalo na ikaw ay mas maraming kapintasan. 'Di ba mga kababayan? Nare-real talk ka, Miss Caballo. Nare-real talk ka dito. Yun nga ang problema sa iyo, Vice Caballo, no? Pintasero ka, ikaw nga sa sarili mo confused ka na Hindi mo alam kung lalaki ka o babae ka Diba? Dun pa lang sa kasarian mo pa lang. Hindi ka na karapat dapat paniwalaan Kasi hindi mo alam Di ba? Kung lalaki ka, di dapat lalaki ka, mag-asawa ka ng babae. Bakit ang asawa mo lalaki? Di confused ka. Tama hindi? Di ba yung nauna nga natin reaction sinira mo yung Darwin's theory, yung theory evolution sa Darwin Darwin's evolution, di ba? Yung tao daw nagmukha nang galing daw sa unggoy. Ikaw, sinira mo yung Darwin's theory, Darwin's evolution. Kasi ikaw, mukhang kabayo. Kaya nasira sa'yo. Kaya palitan na yon. Dapat dalawa na. Oy, Darwins, kung naririnig mo ako ngayon, Darwin. Nanawagan kay Darwin. Kung naririnig mo ako ngayon, Darwin, palitan mo na. Ang tao nagmula sa kabayo at unggoy.
Dahil kay Vice Ganda, marami pong mga mukhang kabayo ang lumitaw. Ayan po mga kababayan, nakasampa tayo pumunta, mapunta tayo ng Elepante, Kalabaw, kung ano pa dyan. Basta wag lang tayo maging kokak, aha, serpente, tambalos-los, krokodilos. Ayan mga kababayan, ang ating masaya at good vibes na video ngayon. Sana po kung nakarating kayo sa dulong video ito, paki-comment nyo naman kung taga-saan din po kayo at nakapag-subscribe ka na ba kung bago ka lang sa aking YouTube channel. Muli, ito si Bimar Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon kung lulubin ng Panginoon. Maraming salamat, Pilipinas, as always. God first. Bye-bye! Bye-bye!